Nagiging obsession na niya ang pagpapantasya kay Ali and he never did that to all the women he slept with. Wag mo akong itian, hindi ako natutuwa. Anito sa kanya. There's only one way to really know whether I got you pregnant, babe. Let's consult a doctor tomorrow. I will set an appointment. Presenta niya. Tumango naman ito. Good. Ani at umalis sandali para kunin ang kanyang cellphone sa kanyang bedside table. Mabilis siyang tumipa para mag-text sa kakilala niyang doktor para magpa-appointment ng check-up. And done. I have already set an appointment tomorrow morning, babe. Muli itong tumango. O siya, mauna na ako. Babalik na lang ako dito bukas. Bumaba na to ng upuan. Wait, why don't you stay the night, babe? Ani at di niya to hahayang umalis at muling bumiyahe ng ganong oras na. It's already late and I don't think you will get an Uber or Grab at this point of time. Saglit tong natigilan at napaisip. If you're hesitant, I'm willing to sleep in the couch and you take the bed. Muling niyang presenta. Medyo nahihilo din ako ngayon kaya paunlakan kita. Pero kung inaakala mo na muling may mangyayari sa atin ngayong gabi, nagkakamali ka. Medyo nalungkot siya doon pero mas namumutawi ang pag-aalala niya dito. If Ali is really indeed pregnant and is carrying his child, he will be a damn fool to let him be alone and be without someone who will help him. Okay, babe. Do you want something to eat or do you want to rest now? Salamat pero matutulog na siguro ako. Muli niya tong tinuro patungo sa kanyang malapad na higaan, the bed that they already shared with, and he knows Ali thought the same too. By the way, his cheeks turned red. Make yourself at home. Ani at bago tutuloy ang iniwan, muli niya itong hinarap. If you need anything, I will just be on the couch. Blake, pagtawag nito sa kanya. Tinigasan siya sa pagsambit ito sa kanyang pangalan. Napamura siya at ibibigay niyang lahat, muli lamang itong narinig na iniungol ang kanyang pangalan. Yes, babe? Thank you. Napangiti siya. Anything for you, babe? Nagtungo na siya sa kanyang sala at nahiga sa sofa. Halos kulang ang haba noon sa kanyang tangkad. Gusto na sana niyang pumikit at matulog nang makita si Ali na bumangon at nagtungo sa kanya. Mabilis siyang napabangon. Any problem, babe? Kung di ka komportable, daluhan mo na lang ako sa higaan mo. Nito. Ipangako mo lang na ipipirmi mong iyong kamay o ang iyong katawan. Napatango siya. Dinalohan niya ito sa higaan. Nakatalikod to sa kanya and he can't help but feel a need to reach for Ali. Kinapit niyang kamay niya sa balikat nito. Hey babe, I need you. Niya. Tinawid niya ang kanyang pagitan at niyakap to mula sa likod. Inamoy niyang batok ito at napamura. He still smells good like the last time. He smelled coffee and freshly baked bread. Inalikan niya to sa batok dahilan para muli nitong iungol ang kanyang pangalan. I wanna have you for the second time, babe. I badly need you right now. Ani at pinadama rito kung gaano niya ito kailangan ngayong gabi. Kinabukasan, gusto niyang sabunutan ang kanyang sarili. Sa matipuno at mainit itong kataway na payakap siya. Muli na naman siyang nagpadala sa mapanuyo nitong mga salita at mga kilos at ngayon nga, eto na naman siya, iyang hiya sa kanyang karupukan. Hanggang salita at banta na lamang siya. Magaling. Pero sandaling haplusin siya ng dumuho, bumibigay ka agad siya? Ganun pa man, hindi niya may deny that Blake is a great lover in bed. Huling-huli nito ang kanyang kiliti. The way he caressed his body, kiss him, whisper sweet nothings, lahat-lahat yon binabaliw siya. Humiwalay siya sa katawan nito at magbibihis na sana na magising din ito. Hey babe, good morning. Bati nito gamit ang makanginig laman na bedroom voice. Good morning mumukha mo, angil niya. Nainis siya sa pagngiti nito sa kanya. Ang sabi ko kagabi matutulog lang tayo at wala nang iba pa. Can you blame me? I missed you. Bolero. Gusto niya tong sigawan pero wala siyang lakas. Mabilis siyang bumangon at tumakbo sa paliguan nito at sumuka. Hindi niya na pinansay na hubot-hubad siya dahil sa pagkaduwal. Dinaluhan siya nito at hinimas ang kanyang likod. Kasalanan mo tong damuho ka eh. Niya bago muling dumuwal. I'm sorry babe. Hingi nitong paumanhin. Matapos masigurong wala na siyang maisusuka, kumuha na lamang siya ng walang paalam sa mouthwash nito at nagmumog. May kinuha itong roba at ibinalot sa kanyang hubad na katawan. I'll just ask for room service for our breakfast and then I will take a bath. Then after that, I will drive you to your place so you can also take your bath before we meet the doctor who will check you up. Nito. Or, you can join me in the shower, babe. Pahabol pa nito. Inirapan niya na lamang ito. Kagaya ng sabi nito, nagsalo sila sa isang masarap na almusal.
Medyo napadami pa nga ang kain niya ng pancake na maging sa plato nito ay napagdiskitahan niya. You want this, babe? Tanong nito na makita siyang tinitingnan ang pancake sa plato nito. Nahihiyaman tumango siya. Here you go. Anito at binigay sa kanyang dalawang magkapatong na pancake. Busog na busog siya na matapos kumain. Medyo malagkit man na pakiramdam, nagbihis na siya sa kanyang mga damit habang ang damuho naman ay naligo. Nakapagdesisyon siyang sa sala nito maupo at doon ito hihintayin. Mabilis lang naman to at nakabihis na lumabas ng bedroom nito. Naiinis man siya sa apog nito, hindi niya maikakaila. Gwapo ito. Mas nangibabaw ang lahing banyaga rito. American o kaya British siguro to. Hindi niya mawari. Matangkad at brusko rin ang pangatawan. Let's go, babe. You live here? Tanong nito sa kanya nang papasukin siya sa kanyang inuupahang kwarto. This is too small. No aircon, no refrigerator, no television, and no Wi-Fi? How can you live here? Napatas ang kanyang kilay. Hoy, damuho ka. Di naman ako kagaya sa'yo na lumaki sa luho, no? Those are necessities, babe. Sa tingin mo, paano ko naman mababayaran ang bill ko sa kuryente? Sa halos 400 pesos ko na arawang kita. Aber? Tanong niya. Halos manlaki ang mata nito. You earn only 400 pesos a day? How can you survive with that low income? Minimum wage yun. Kung hindi mo alam, tsaka nasa pagbabudget yan, dapat unahin ang pangailangan bago ang mga luho. Quit your job and just apply in my company, babe. Anito at inirapan niya ito. Yon ang huli niyang gagawin, ang magtrabaho para dito. Maliligo na ako, maupo ka na lamang dyan. Good morning, Mr. Montero. Bati ng babaeng doktor kay Blake na makarating sila sa isang mamahaling ospital. And I believe that you're Allison. Nakangiti nitong ani sa kanya. Tumango siya. Medyo kinakabahan siya sa maging resulta ng kanyang check-up. I will be checking you up. First, we will do a physical check-up, then blood test and urine test. No need to worry, Allison. Everything that we will be discussing is confidential. Ani ng doktor. Tensyonado naman siyang tumango. Sa halos kalahating araw na pamamalagi sa klinik ni doktora, naosya na siya ng sinuri ng pisikal. Normal ang procedure. Kinuhang blood pressure, heartbeat at ang kakaiba lang ay ang suriin nito ang kanyang butas. Pinaliwanag nito sa kanyang rason at yun daw ay upang tingnan kung may kakayanan ba talaga ang kanyang katawang bumuo ng sanggol. Ipinasok ito ang daliri sa kanyang pangupo at parang may kinapa sa loob. Sunod noon, blood test at urine test na lamang. Tirighintay na lang nila sa labas si Blake. Makailang ulit pa nga itong basta-basta nilang pumasok para tanungin siya kung ayos lamang ba siya. Mag-alauna na nang papasukin muli ni doktora. Si Blake sa opisina nito. The test came back. Congratulations, Mr. Montero and Ali. You're pregnant. Nakangiti nitong bati. Halo-halong emosyon ang kanyang nadarama. Nakaramdam siya ng pagkabigla, takot, kaba, pangamba. Pero naroon din ang saya at ang excitement. Buntis siya? May isang bahay na kasalukuyang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya namalayan na lumandas na ang luha niya sa kanyang mga pisngi. Mas napaluha siya nang maramdaman niya ang kamay ni Blake sa kanyang balikat. Halatang nagulat din sa balita at kagaya niya marami rin tong mga katanungan. Let me explain how I got pregnant. Ali has a rare case of hermaphroditism. He is male physically on the outside due to his penis, but you can also tell that he has feminine features. Inside his anus lies another opening that opens whenever he is sexually stimulated or excited. I believe you're also discharging vaginal fluids or natural lubrication, Ali. We call that opening the male vagina. Male vaginas have the same function as those with women. This is the reason why you got pregnant, Ali. I believe you and Mr. Montero needed some time alone, so I will leave you too. Nagpasalamat silang dalawa sa doktor at nang sila na lang dalawa, hinarap siya nito. Napangiti ito. I really got you pregnant. Sa kasamang palad, oo. Nabuntis mo kung damuho ka. Ani at muli itong hinampa sa dibdib. Di siya makapaniwalang ito ang ama ng kanyang magiging anak. Don't worry, babe. I will take responsibility for our child, but since you are now carrying my child, I need you to live with me. Anito. Nabigla siya. Kaya ba niyang tumira sa isang tahanan kasama nito? Are you willing to be my wife, babe? Tanong nito na mas bumigla sa kanya. Na makarecover sa pagkabigla mula sa tanong nito, agad niya itong hinampa sa braso.
Halos hindi pa nga tuluyang pumapasok sa kanyang isip ang ideyang buntis siya at tinadala magiging anak na dito. Ngayon tinatanong na siya tungkol sa kasal? Sandali nga, damuho ka? Pagpapatigil niya dito. But shh! Tinaas niya ang kanyang kamay. Di naman porket nabuntis mo ko, magpapakasal na lang ako sa'yo ng ganon-ganon lang. But you said I should take responsibility for our child. Pagdadahilan pa nito. Teka nga, ang sabi ko lang, panindigan mo ko. Hindi ko naman sinabing asawahin mo ko, damuho ka? Aniya, mukhang naguluhan ito. What's the difference, babe? Gusto ko lang na tulungan mo ko sa pagbubuntis ko at kilalanin na magiging anak natin hanggang doon lang. Ibang usapan na yung pagpapakasal sa'yo. Paliwanag niya dito at inirapan. Di niya maisip ang sarili na maging kabiyak ng damuho. Halos hindi niya na nga matagalan ang apog nito. Paano pa kaya kung magiging asawa niya pa ito at titira sa isang bubong kasama nito? At saka doon sa nauna mong sinabi, hindi ako titira sa condo unit mo. Kaya ko mabuhay sa simpleng kwarto kong inuupahan? Then how can I ensure your well-being, babe? Both you and our upcoming child. It is much better if we live under the same roof. If you don't want to live in my penthouse unit, we can get a house. Just tell me what you want. Gusto niyang kurutin ang kanyang sarili para malaman kung nahihibang lang ba siya o talagang sinasabi ng damuho niyang harap ang lahat ng iyon. Di siya makapaniwalang napakakaswal lamang nitong iminungkahi na kumuha sila ng bahay. Kung ito lagi niya makakaharap, masisiraan talaga siya ng bait. Ouch, babe! Daing nito nang kurutin siya sa gilid. Anong kumuha ng bahay pinagsasabi mo? Hindi ako titira sa isang bubong kasama ka. Mahirap na. Aniya. Di niya na yon didugtugan pa dahil hanggang ngayon, naiinis pa rin siya sa kanyang sarili dahil sa karupokang ipinamalas kagabi. At saka gusto ko pa rin ipagpatuloy ang tahimik kong buhay. Tulungan mo lang ako sa pagbubuntis ko, lalong-lalo na sa bayarin. Totoo yon. Gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang nakasanayan. Magtrabaho sa coffee shop tuwing umaga hanggang kaya pa ng kanyang katawan. Titigil siguro siya sa pagtatrabaho kapag malaki na at halatado na ang kanyang lumalaking tiyan. Kailangan niya rin suportahan ang kanyang mga magulang at hindi niya iniaasa sa damuho. I can give you a peaceful and comfortable life. Just live with me, babe. Muli nitong hirit. Peaceful? Pinapakulo mo nga ang dugo ko kung minsan. Sabat niya. Pinangangamba niya rin na baka gabi-gabihin siya nito. Wala siyang tiwala sa kanyang sarili at mas lalo na sa damuho na hindi marunong umintindi ng salitang hindi at pagtanggi. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang bag. Nagugutom na ako. Let's grab a late lunch, babe. Masyado na siyang gutom para makipagtalo dito, kaya tumango na lamang siya. Sabay silang lumabas ng ospital patungo sa parking lot. Inalalayan pa siya nito na parabang napakalaki ng kanyang tiyan. Mula sa likod, bumaba ang kamay nito sa kanyang pang-upo. Ang kamay mo? Damuho ka? Saway niya rito at pinalo ang kamay nitong malikot. Sorry babe, my hand just slipped. Pagrarason nito na alam niyang may purong kasinungalingan. Pagkarating nila sa parking lot at pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng sasakyan. Kinilig siya sa simple nitong kilos pero hindi niya pinahalata at baka lumaki ang ulo ng damuho. Matapos siya makaupo sa passenger seat, umikot ito, sumakay ng driver seat. Your seatbelt, babe? Paalala nito bago pinandar ang sasakyan. Mabilis niyang sinukbit ang seatbelt sa katawan. Siniguro muna nitong maayos na siya bago pinatakbo ang sasakyan. Where do you want to eat, babe? Kahit sana lang, wag lang sa mga mamahaling restaurant. Aniya habang ang atensyon ay sa kaharap nilang daan. Okay, got you, babe. Matapos ng ilang minutong biyahe, huminto sila sa isang steakhouse. Gusto niya pa sana magreklamo kaso napansin niya maganda ang lugar at takma ang buong establishmento para sa isang girling na kainan. Open ang lugar at tayong nasa loob lamang, counter kung saan po pwedeng umorder ang mga customer. Tapos ang lahat na, kasama mga upuan at lamesa, maging ang grilling station, nasa labas. They serve the best steak here in town. Masaya nitong usal. Do you eat steak, babe? Hindi pa ako nakakain pero parang pork chop lang naman siguro yon, di ba? Aniya. Tsaka gutom na siya. Di rin naman siya mapili sa mga kinakain. Ayaw niya lamang talaga sa mga grandiosong kainan. Mas gusto niyang kumain sa mga lugar na po pwede siyang maging siya at yung magpapaalala sa kanya ng pamilya at hindi niya yung nakikita sa mga mamahaling kainan. I like you, babe, but you're wrong. Anito tinanggal ang seatbelt.
Ginaya niya ito at habang ginagawa niya iyon, lumabas na ang damuho at umikot para pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. This will be our second date. Tinaasan niya ito ng kilay at inirapan. Let's go! Anito at inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap niya naman yon. Mabilis na mula ang kanyang pisngi habang naglalakad sila papasok ng steakhouse. Di na siya umarte pa dahil simpleng paghawak lang naman yon ng kamay. Nabuntis na siya nito. May mas intimado pa silang nagawa na higit pa roon. Humanap muna sila na mauupuan sa labas. Pinili nito ang nasa ilalim ng puno dahil mahangin at malalim doon. I will order for us. Do you want your steak well done, medium or rare? Yung lutong-luto. Okay babe, but I think I want my meat raw. Anito at kinindutan pa siya. Bago pa niya ito mahampas na maintindihan ang bastos nitong hirit, mabilis itong naglakad palayo. Tamuho talaga. Bulong niya na lamang sa sarili. Saglit lang din at bumalik na tong naglalakad papalayo. Bulong niya na lamang. Saglit lang din at bumalik tong may dalang maliit na stand at may numero sa itaas. They will serve our food in a minute, babe. Anito at pumeso na sa kanyang harap na upuan. By the way, babe, when are you going to resign from your work to take care of me, yourself, and our unborn child? Napataas ang kanyang kilay. Take care of you? Anong pinagsasabi mo? I mean, as your baby daddy, you should also take care of me. How can I provide for our family if no one is looking for my well-being? Kulang na lang bumagsak ang panga niya sa sahig. Di siya makapaniwala na may taong ganoon kakapalang mukha. Hoy, mister. Una sa lahat, sa anak lang natin ako may pananagutan. Pangalawa, hindi kita asawa para problemahin. Soon I will be. Pagsingit nito at hindi niya pinansin. At pangatlo, kailangan masustentahan mong anak natin hanggang sa paglaki nito. Sermon niya dito. At saka wala pa akong plano mag-resign. Ito naman ang nabigla. What? Just work for me, babe. Napag-usapan na natin to. Ayoko magtrabaho para sa'yo. Pagtanggi niya. Natigil sila nang dumating ang kanilang in-order. Nasamyo kagad niya mabangong nilutong karne ng baka at ang bawang at ang kasamang mantikilya. Naglaway ang kanyang bibig at mas nakaramdam ng gutom. Matapos mailagay ang kanilang pagkain, sa hapag umalis na rin ang kanilang serbidora. Dig in, babe. Yun ang gagawin ko dahil nagugutom na talaga ako. Aniya at nilantakan na isang hiwa ng mamahaling karne ng baka. Halos hindi niya na ito pinansin dahil sa harap ng kanyang pagkain. Busog na siya matapos kumain. Nauna tong matapos kesa kanya at siya na lang hinihintay. Sinabay niya kasi sa kanin ng steak at lalong sumarap. You want more, babe? Tanong nito sa kanya. Ayoko na. Busog na ako. Pagtanggi niya. Okay, babe. Anito habang nakatingin pa rin sa kanya. Damn! You eat a lot yet you're small? Napakunot ang noon niya sa komento pa nito. Kinuha niya ang tissue at binirog iyon sakay binato sa damuho. Tandaan mong dalawa kaming kumakain ng amo mo. Damuho ka? If you say so, babe. Pagsang-ayon na nga lamang nito. Saglit na siyang nagpahinga bago to niyaya na umalis. Gusto na niyang makauwi sa kanyang inuupahang kwarto para makapagpahinga. Ihatid mo na ako sa apartment ko inuupahan? But you will be more comfortable in my penthouse unit, babe. Pagkontra nito habang nagmamaneho. I saw your bed. It looks like a straw mat. You won't be sleeping well with it? Natural, banig ang tawag doon. You also don't have air conditioning unit. How can you sleep at night? Hoy, damuho ka. Lalong di ako makakatulog sa condo unit mo ng maayos. Baka ipapaalala ko lang sa iyong ginawa mo kagabi. Inis niyang usal. Dito. Napangiti ito na parang loko. Gusto niya itong kurutin sa inis. But you like it, babe? Hirit pa nito. Like mo mukha mo. Ikaw lang nagustuhan yon? Damuho ka? Aniya. Basta sa apartment ko mo ako ihahatid. Pinal niyang usal. Napaungot na lamang ito sa inis. Hindi niya na ito kinibo sa kanilang biyahe hanggang sa marating ang kanyang inuupahang apartment. Pinarada nito ang sasakyan sa harapan. Are you really sure that you don't want to be just with me in my penthouse unit, babe? Salamat pero hindi na. Ani at binuksan ang pinto ng sasakyan nito at lumabas. Sinundan siya nito at lumabas din. Salamat sa paghatid. Aniya pero parang hindi ito nakakaramdam na gusto niya na tong paalisin. Let me walk you in. Presenta nito at tinabihan siya sa paglalakad. Di na lang niya ito pinroblema at baka ma-high blood lamang siya. Dapat nga sanayin na niyang sarili sa kulit ng damuho.
Your apartment kinda looks old. Ano naman ngayon? Mura lang naman ang upa kaya ayos lang. Pagrarason pa niya. Pumasok siya sa gate ng apartment bago nagtungo sa kanyang inuupahang kwarto. Napataas ang kilay nang pumasok din ang damuho. Hoy, kala ko ba ihahatid mo lang ako papasok? I changed my mind. I want to sleep here with you. Anito takmang maghuhubad pa na suot na pang itaas nang pigilan niya. Hoy, damuho ka. Wala akong sinabing pwede ka ritong matulog. Aniya dito. Labas na't gusto ko magpahinga. Tinulak niya to palabas ng pinto. But babe, labas na. Aniya. Halos hindi niya to mapagalaw sa kinatatayuan dahil sa laki nitong tao. I just want to... Nilakasan niya na lamang ang pagtulak. Mukhang nagpatianod na lamang ito at naglakad papalabas. Baka papuntahin mo na naman bukas sa mga kampon mo sa coffee shop ha? Sasamin ka talaga sa aking damuho ka. Aniya bago sinarado ang pinto. Nakahinga siya na maluwag na may sarado ang pinto. See you tomorrow, babe. Sigaw nito sa labas ng kanyang pinto. Inintay niya na marinig ang pag-alis ng sasakyan habang nagbihis para makapagpahinga. Hindi pa rin siya makapaniwala, nagdadalang tao siya at ang damuho pa talagang naswertahan niya na maging ama ng buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan.